Hi guys! So, gagawa tayo ng pizza. Ang materials is non-stick pan, pero hindi naman naata non-stick pan to. Tapos inatanggal na siya yung itim. And of course, gagawa tayo ng pizza bread, pero gawa na siya actually. And pizza bread. Nang walang oven pala. And ham, parang Hawaiian lang din. Ayan. Mushroom. And pineapple bits. Tapos, yung gagamitin sana is yung cheese pang pizza, pero mas mahal yun eh. Ito na lang, quick milk. So, and of course, original tomato sauce. And punuin natin. So, pwedeng dalawang beses akong gumawa. So, makahap din naman to, hindi naman malalagay lahat. So, ganun talaga. Mala naman silang sinasama ko lang makukutot sa aking cellphone. So, bumili ako ng cellphone kong bago. Sakto may nakita kong sale at 50 MP. Mas clear actually yung camera nito kaysa yun, yung dati. And, utang. Utang. So, ispilator tayo. So, well, ito rin ang gusto kong sabihin. Kahit sa ang social media, hindi talaga tinatanggap ang katotohanan. Bakit nawala yung isang channel ko? Kasi sabi ko nag-iba, diba? Na kalimutan kong banggitin na tinanggal yung isang channel ko, tapos gumawa ulit ako. Dati nilalagay ko doon yung site na pwede kang mag-mine ng free crypto or mga site or app na pwede kang kumita. Pero naiba. Ito ang camera. Doon na ako nasanay dito. So, as in talaga, ayaw nila ng katotohanan. So, kung sa every organization, or sabihin natin, ewan natin kung masasabi na organization, yung Facebook, yung company na lang, yung Google, yung Instagram, yung YouTube, well, ayaw nila sa katotohanan, marami nang nagsasabi. Gusto nila sa delusional na katotohanan. Kasi every country may office sila. So may nadadagdag na rules. Ibig sabihin yung ibang rules doon is sa sarili mong country. So akala ko nandun na sa ipinaglalaban ang katotohanan. Well, I'm a little bit doubting my own country also, as the other countries also. So whistle blows their countries. I will be the one also. I'm doubting. Corruption nga eh. Diba? So yan, natanggal talaga yung channel ko na yun. Yung mga nire-recommend ako dati na mga apps kung paano kumita. Pero tinatamad na akong gumawa ng isang channel ulit. A little bit. Ay, hassle na yun. Kung pagsasabayin ko pa. Wait lang, kung maraming kwan. Marami tayong pwede naman dito. Pwede. Kasi mix naman na to. So, dito, minsan magre-recommend ako ng, isasama ko yung earning app na pwedeng pagkakitaan. Tapos, mga crypto. Simulan ko na rin. Dito na. Kasi minsan nagkakaproblema ako ng content. So, paglaban din natin ang rights natin. Hindi lang ang rights ay pangmayaman. Lahat patas. Pera lang yun. Sa mata ng ating Ama na Panginoon, ano yan? Pera lang yan. Na inimbento ng tao. Ang importante is yung faith and believe within Him. At bakit pumunta ang kanyang anak dito sa lupa. Nihintay kong mag-defrost. Balik-balik ta rin ko muna ito. Pag isasalang na natin. So, try ko ng isalang kasi nag-ano naman na siya. Isasalang natin. And mahaba naman yung nag-church kasi ako eh. Yan. Pataasin natin. Oops. Sa totoo lang, kaya walang, anong tawag doon? Walang taong sinusuportahan sa ganito kasi yan tinitingnan nila sa status. Dapat po yun. At ang tinitingnan nilang pagtulong is about money, hindi po sa ganito. Alam nyo bang ang laki din ng pagkakaiba ng problema sa pera at
problema sa loneliness, at faith, at belief, at love. Kasi pag naubos yung pera, babalik ulit yan. Ako ngayon, walang kapera-pera. Nakikiam sa lola ko. Ang tingin nila sa akin, walang silbi, tambay. Pero ang feeling ko, hindi nila nararamdaman. Ace of Peace and Freedom. Yung feeling ng na-healed na person. Kasi konting problema lang sa kanila, napapansin ko natataranta na sila. Hindi na nila alam ang gagawin nila. So, ibig sabihin, walang wisdom of problem solving sila. Natataranta, hindi alam ang gagawin, ano pa yun? Na down agad ang feeling. Alam mo ba yung napapagod ka na kaka-praise or kaka-motivate, advice, pero wala kang magagawa? Hindi rin nila nakikita yun. Actually, tulong din yun. Kaya makinig kayo sa mga nag-a-advise sa inyo, nagmumotivate. Kasi, akala nyo ba ang dali-dali-timan? Yung energy nila, binibigay nila din sa inyo. So, wait lang, kunin ko lang yung pride. O, tuloy ang advice at ang ligaya. So, hindi ko nakalimutan ko palang ihanda lahat para diretso, mahirap kasi pagpan at dumupat sina chap-chap-chap. Diba? Binibigay mo lang din yung energy mo sa totoo lang. Tapos, binibigay mo pa sa maling tao. Or, hindi karapat-dapat, parang ganun. Yung hindi nakikinig. Subukan nyo. Mag-advise kayo ng tao, nadidrain kayo. Parang kayo, hinuhugot nyo yung stress and depression nila. At sabihin yung, nagsisinungaling ako. Wala tayong panggasgas Ikikube ko na lang to. Bahala kayo sa buhay nyo kung yun ang sasabihin nyo. Kasi lahat nakakonekto ang ating energy. Tama po yung sinasabi ko na kung sa lugar, ang hiling nilang manghusga ng tao, sinimulan ng isa, magbabibrate ng energy ng isa, lahat na gagawin nila. Yung sinimulan na ng isa, deceitful, lahat. So, pag chismosal, sinimulan na ng isa, lahat na. Yan ay part ng ritual din. Sinabi ko sa aking short video. At lahat talaga nangyayari, nilalagay ko. Bakit? Is a part of the message. Katulad ng aking experience through family family experience, yun na yun. Kasi naman, mapapansin mo talaga pagkuan. Yung family is under pains and traumas, even the community. Lahat. Diba nababanggit ko din na pag lumalabas ako, tapos may mga nakakasalamuha akong tao. Tapos, konti naman ang views ko. Doon ko rin napapansin na they are really, common sense lang naman yun, mga sagot doon yung mga evidence. Parang yung mga police, common sense dapat, ginagawa pang complicated yung mga evidences. Kaya walang totoong police, walang totoong judge, walang totoong leader, walang totoong priest, or yung preachers, or pastors. Tama yung binigay kong hula nung sister na yon, yung tarot reader. Walang totoong Buddhism, ganun, na-add din yun Kasi ang ganda ng teachings nila actually. Hinduism, maganda. Pero bakit yung mga tao na under that religion, even Christianity actually, pero bakit yung mga tao? So, bakit mga natin is about parang below the belt. Below the belt naman talaga ang katotohanan. Basta wala tayong, binabanggit naman natin is yung mga kasalanan nating mga tao.
Pag natatamaan ka, reflect. Yun lang po yung message nun. Pag napupurok ka, that's good. You're reflecting. You are awakening to the truth. Why are you hurting? Why are you angry? That's good. You are awakening. So reflect why you are having a feeling of like that. Kinukubes-cubes ko tong cheese. Wait lang, tapusin ko muna bago ko paano yung nagawa ko. And itutuloy ko, I will, i-fry ko muna tong ito. Kasi pan ang gagamitin natin bago natin i-chop-chop. Yun, cubes yung ginawa ko dito sa cheese. Pwede na yan. So, nakalimutan ko tuloy yung ano, yung idadagdag ko. Well, love your neighbors. Yung love your neighbors na rin is love your brothers and sisters. Mother, father. Because neighbor mo naman yun. Diba? Palawakin lang natin yung ano ba yun? Pag-uunawa natin sa the 10 commandments. Honor your father and mother. By honoring your father and mother, you're honoring our Father also, which is God and Lord Jesus Christ. Or honoring them also is because they are automatically our parent. So our physical parent, we have to honor it. In spirituality, it's Him. Ayan o. Pinag-fryan ko yan ng fish gabi. Ay, nakalimutan ko paliitin yung apoy. Ayan, isa lang kasi ang kamay natin. Wait lang, ipapay ko lang to. So, tuloy natin yung bagbagaw advice. Well, shameful. Yun din ang di na naintindihan. Hindi natin naintindihan. Nandun sa verse yun. Hindi tayo nakakonekto sa sinabi kong ritual eh. Nasa short lang, ano bang sinasabi natin? Ano ba yung sinasabi nilang ritual? Actually, yung ritual na yun is yung mga ginagawa ng mga kulam, black magic. Pero meron pa. Yung iba na nakaano sa ritual na yun. So, shameful. Hindi tayo nahihiya na gumawa ng masama at mag-isip at magsalita. Pero nahihiya tayong sabihin ang katotohanan na yung mga kasalanan natin, baliktad ata. Humbleness, ito na darating ang humbleness. Humbleness is a part of repentance and acceptance also sa mga kasalanan mo. And humbleness, yung feelings sa loobin mo talaga. Liar ka na kung yung sa loobin mo at sa isip mo, iiba, pero iba ang lumabas sa bibig mo. So, yung mga yun din na iba ang ating pagkakaintindi actually sa mga ano na yun, bagay-bagay na yun. Yung word na yun, yung humbleness, shame, porket nagkukwento to sa experience na ganito, ganyan, nakakahiya na. It's a part of humbleness actually. Kahit yung naranasan niyang sexual assault sa isang tao, humbleness na po yun. Mas naano ako sa mga nag-share na yun para ma-motivate ka at next, ikaw naman na nakabasa nun, titignan mo yung sarili mo at makakaiwas ka sa experience ng ibang yun. A motivation and advice from them. Tignan natin kung hindi totoo yun. Kasi ako nga mismo na nakakarinig ng mga ganong kwento is sinasa isip at sinasa puso ko din para hindi ako mapahamak. Pero minsan may tao talagang nagpapahamak na kusa kang dinadala kahit meron kang nalalaman na iwas-iwas dyan. Pero may tao talaga. Pero may time na even ganun na may taong nag-utdok sa'yo. Basta nag-pray ka kay God na yung lakad mo na yun, kahit may nangyari, hindi siya matutuloy. That's the protection of our Father. So, tama nga yung may narinig kasi ako na hindi lang dapat value, attitude, in manners, etc. Pero isama natin ang God sa ating motivation, advice, or sa teaching. Tama, kasi sa public, wala akong naano doon eh. Parang attitudes, manners, and values silang, hindi nila sinasama ang kailangan sa Catholic lang. Dapat lahat, kahit anong
antas. Hindi antas. Klase ng school, public or private. Not because of school o church school. Kailangan bang church school bago isama yung mga ganun? Kahit once in a week or once in a month, may mass na sinasabi natin. Kahit mga bata pa ang mga yan, elementary. And tuloy ko lang yung tignan ko yung pinapry kong ham. So, iwasan natin yung mga sinasabi nating nagmamagaling na naman yan or akala niya. Then, kung ganun, bahala kayo sa buhay niyo. Yung pinaka-importante talaga is merong taong nag-advise. Wala na kasi matandang ganun. Hindi tayo nahiyang magsabi ng ganyan. Masama na rin yun. Kasama sa ritual. Hindi tayo nahihiyang magsalita ng masama at mag-isip ng masama sa ibang tao or gumawa. Pero nahihiya tayo. Well, paulit-ulit lang naman eh. So, yun talaga ang mas nakakahiya. Yung nahihiya ka pang unay yun, baliktad. Ang init. So, tuloy natin to. So, hinay-hinay tayo ng advices din sa isang video. Baka mabingi. Ang mabibingi. Pero, thank you for those who are listening actually. Parang nagsimula nung healing to awakening is pag nakikipag-usap talaga ako may ganyan. Personally. Try to talk to me. Pero, depende rin naman. Kaya ko din namang kahit walang advice. Pag may napansin lang ako. So, umagang-umaga, ganito na ang yes, itong pang-breakfast namin. Pizza! Kasi ang hilig ni Lola ng bread. So, naisip kong kumuha ng pizza. Malambot na siya. Na-defrost na. So, ihanda ko ulit to. Next time ulit yung kasi mahaba na yung video. Ipapas forward ko naman siya eh. So, tapos ko na, ayan yung ham, cheese, pineapple, and mushroom. Ayan. Yan ang ingredient ko, tapos yung tomato. Ilalagay ko to sa base. Pero papainitin ko muna yun. Balik-balik ta rin ko siya. Nasimulan na natin. So, yan. Balik-balik ta rin lang natin. Para hindi siya ayan, para namoy ko ng masusunog na sana siya. Ayan. Tigwa 1 minute ata. Bago balik ta rin. Yan, nararamdaman ko na umiinit siya. Actually, luto na to. Tapos, ipapainit. Parang papainit lang din yan sa oven. Ang pagkakaiba lang sa oven is hindi na ganito balik-balik ta rin. Hindi na kailangan balik-balik ta rin. Kundi hintayin na lang. Yan. Tapos ilalagay ko yung dito, promise nga. Ilalagay ko dito yung tomato. Tapos papainitin ko ulit cheese. Tapos yung mga ham, lahat na. Ayan, luto na siya. Ayan, medyo nag-brown na siya. So ilalagay ko na yung tomato paste. Luto naman ng mga to, kaya pineapple. Uy, hindi yung olive pala. Nakalimutan ko. Kumuha ko ng olive fruit. Yung color black. Simple lang ang gagawin kong pizza. And papatikim natin sa kanila kung okay lang. Punong-puno ng ham.
Tapos tatakpan natin ng cover para yung init. Dala. Kapunta doon. Pwede pala. Akala ko kulang yung ano kasi balak kong lutuin yung dalawa, parang kulang sa amin. Ayan. Uy, ang bilis mag-melt nitong cheese na to. Quick melt nga siya. Ngayon, takpan natin. Hindi pa siya nag-ano yung heat. Inaano ko, nagpugas ako ng kamay. Yung cover na lang bangus. At, hintayin natin yung result mamaya. Napakita ko. Guys, ito ang pizza pie natin, oh. Ayan, oh. Kasi hindi siya masyado natunaw yung sa taas niya. Ayan. Habang mainit pa, ginanyan ko na. Ayan, oh, tunaw. Diba, bongga? Pero sunog ang ilalim niya. Promise. So, wow. Pero hindi masyadong tunaw din. Mainit-init, umuusok. Kain tayo. So, ayan. Sabihin natin kay Lola. Lola, na luto na siya. And, ipapatrain natin. Wow! Crunchy yung ano, bread. Sky flakes. Mukhang sky flakes. Ayan o. Wow, ayan. Ako nga, matikim nga. Ako mismo nagluto. Lola na eh. Okay na rin. Sweet and sour. Dahil sa pineapple. Okay na rin. Sarap na rin. Kasi punong-puno. Akala ko hindi mainit yung ano. Okay yung nakuans itong sa ilalim. Hindi pa rin masyadong, hindi pa rin masyadong sunog. Kasi yung iba, ganito yung gusto, crunchy. Ako din naman. Lula, oh. Nato na. Hindi lang nato na yung cheese. Ano naman? Oh, naman na. Lula. Oh, reaction ni Lola. Niya ngay. Ano ngay? Yung ka man ginagawa na mag-ready ay Good. Sabi ni Lola, hindi mo ba mamasahin? Ayoko nga. Ang hirap tabahuin. Maya? Kaman Greenwich? ado-ado cheese mo. Dami daw cheese. Para sulit. Yan ang homemade. Ay! Yung pineapple adi ado. So nga sweet. Maraming daw yung pineapple. Pang ano sa cholesterol. Pang against. See you. Gawa din kayo. Sarap. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Click the notification. Comment one. Subscribe. Click the notification. See you again in my next videos.